sa mga sandaling ito na pigilan natin ang paglalabas ng mga greenhouse gases o paglalagay natin ng greenhouse gases sa ating kahanginan. Kahit napigilan natin, umpisa na ngayon, halimbawa, hindi pa rin natin maaawat ang pag-init ng ating daigdig. Dahil nga sa dami ng naideposito na nating mga gases sa atmosphere, mahirap na maawat to. Ang tanging magagawa lang natin ay magbigay tayo ng mga impormasyon sa lahat ng katauhan na makiisa sila sa pag-mitigate sa na maaring maapektuhan din sila ng mga masasamang panahon na nauugnay talaga sa pollution o sa global warming, sa climate change. So, marami pa tayong magagawa kahit na may mga kukunti lang ang resources natin, pero tatandaan natin na dapat maging masinop tayo, maging makiisa tayo sa mga programa ng gobyerno upang maiwasan natin ang masasamang epekto nito. Bahagi po ng pag-asa, ano po yung mga programa na sinusulong po ng mga ahensya para po yung mga tao maging aware po dun sa nangyayari po sa kapaligiran natin? Naku, napakagandang tanong yan kasi kami dito sa climatology, bilang mga dalubhasa tungkol sa panahon, patuloy ang aming pag-aaral doon tungkol sa pagbabago ng panahon kasi marami pang uncertainty. Marami pa kaming dapat tuklasin. Marami pa kaming dapat alamin upang yung mga impormasyon na yan ay pag naamin na tuklasan na o nalaman na, ipinapaano namin yan, binibigay o we make it available doon sa iba't ibang sangay ng gobyerno upang sa ganon kasi siyempre ang expertise namin tungkol lang kami sa weather and climate tungkol sa mga agrikultura, sa paggawa ng mga infrastructure, hindi pa namin expertise yan. Ang tangi lang namin magagawa ay ibigay sa kanila itong mga impormasyon na yan upang ang ating pamahalaan ay makagawa ng mga bagay, ng mga hakbangin na merong kaukulang pansin sa climate change. Pangalawa, meron pa kaming ginagawa na may programa kami sa pakikipagtulungan namin sa non-government organization na gumagawa kami ng program na Climate Field School. Ano bang simulain nito? Itong Climate Field School po ay na-introduce na namin to sa maraming local government na kung saan ang simulain talaga nito ay bigyan ng kakayanan ang mga local government unit. Makakuha sila ng mga weather and climate information, maunawaan nila ito at ma-localize nila ito sa kanilang community. Naniniwala kami that if everybody would like to survive well in a changing climate, everybody should know how to read climate information. Dapat matutunan natin yun kung paano tayo bumasa ng climate information at tayo mismo, sa community natin mismo. Dapat nakikiisa tayo sa pag-unawa nitong pabago-bago natin panahon. Makapag-contribute kayo sa scientific observation at madadagdagan ng kaalaman kami. At yung dapat natin matuklasan na mga threshold level sa design ng ating mga tulay, sa design ng ating mga infrastructure, ay higit nating malagyan ng pansin. Upang sa ganon, pag maggagawa tayo ng mga construction, magiging matibay ito, hindi basta-basta masisira ng mga extreme event.
Sapagkat na ano na natin, na consider na natin na maaring magiging extreme natin in the future. So, sa pakikipagtulungan ng local government, na ibabahagi namin higit sa mga community yung mga information na generate namin, yung mga climate information. At doon, nakakapag-exercise ang mga tao ng adaptation mismo. Doon sa grassroots level. Oo. At nagagawa nila yan, documented yan, at matagumpay na namin nagawa yan. Ngayon, nire-replicate namin yan sa iba't ibang community. Hopefully, dapat ang target namin makatulong kami. Alam niyo, kung hindi makikipag-ugnayan sa amin at hindi makikipagtulungan sa amin ng mga local government, wala rin tayong magagawa dyan. Diba? Dapat ang advokasya ng climate change adaptation, advokasya ng disaster risk management ay higit na maunawaan ng mga tao. Kasi nandiyan kami, may ibibigay namin yung kaalaman, yung ibig sabihin yung science. We could give the science to the community for them to be able to adapt in a changing climate and reduce disaster. Hindi na tayo talaga higit na mapipinsala. Hindi natin maiiwasan na mapipinsala tayo. Kaya lang kung handa tayo, hindi malaking kapinsalaan ang matatamo natin. Ibig sabihin, meron ka mga properties, may kabahayan ka, may mga pananim ka na expose yan sa element. At kung magkaroon tayo ng extreme climate, maliligtas ka agad natin yung sarili natin, pati mga kasakapan natin at mga mahal sa buhay natin. Sir, bilang pagdalagon po, ano po yung may papayo nyo sa amin, mga ordinaryong mamamayan para makatulong man kami sa pag-mitigate po ng epekto po ng climate change? Yes, maganda yan. Unang-una, kayong mga mamamahayag. Dapat magbigay kayo na talagang malaking pansin dyan dahil nakikita naman natin ang dami matitigas na ulo sa ating mga kababayan. Madalas mangyari, wait and see tayo. Unang-una, alamin natin, matuto tayo. Meron na tayong means of communication, internet. Halos lahat makukuha mo na sa internet. Andyan makukuha natin yung mga mahalagang information. Pangalawa, makipag-ugnayan kayo sa ahensya ng gobyerno. Lalong-lalo na sa Pag-asa o sa local government. Yan makakapagbigay sa inyo ng impormasyon niya mahalaga. Ang pagkakaalam ko, marami na nagawa ang gobyerno upang ma-identify natin kung ano yung mga lugar sa ating community na may peligro sa mga extreme event. Diba? Pagbaha, pagbuho ng kalupaan, yung landslide, yung sinasabi, o volcanic eruption, earthquake. Alam na natin yan. Ang kulang na lang sa atin talaga maging handa tayo. Kahit na nakita naman natin yung pangyayari sa Japan, ang mga tao doon. Sila na siguro ang pinakahandang mga tao sa buong daigdig, pero ganun pa man, marami pa rin sa kanilang napinsala at namatay. Ayaw na natin mangyari yan. Ayaw namin mangyari yan. Hindi namin gusto mangyari yan. Not even to your friends. Ayaw namin mangyari, kahit na sa mga kaibigan hindi. At lalong-lalo na ayaw namin mangyari yan sa inyong mga kamag-anakan o mga mahal sa buhay. So, ano pa ba ang dapat namin gawin? Siyempre, maging aktibo tayo sa mga bagay na ito. Kami dito sa Pag-asa, lagi kaming handa at maaasahan ninyo na makakapagbigay kami ng impormasyon ukol sa mga kaganapan na may daladalang peligro sa inyong buhay, sa inyong property. Hindi po kami natutulog, nandito po kami palagi at handa kami magkipagtulungan. Ang hiling lang namin sa inyo ay maging sensitive kayo sa mga pangyayari o sensitive kayo sa mga information. Pag merong mga warning o advisories, kailangan makinig kayo na maigi. At
wag yung haka-haka lang, yung narinig lang ninyo. Alamin ninyo, madaling alamin ang aming informasyon, makinig kayo na radyo, manood kayo sa TV. Yan po ang mga genuine information. And with exercising all your options in obtaining all the information at sa pakikipag-ugnayan ninyo sa local government ninyo ay magiging, sa palagay ko, nandun ang ating pag-asa na maging ligtas tayo sa mga extreme events na maaaring mangyari sa atin. Sige po sir, maraming po salamat po sa oras niyo. Salamat din.